Yan. No? So, tingnan natin So, meron ditong research. Buksan muna natin yung research. Diretso na tayo sa sa mga diagram. Hindi na natin babasahin yung mga... Ayan. Okay, anong pagkakaintindi natin dito? Sige nga, Miss Patricia, anong gustong gawin ng researcher dito? Hello, sir. I think yung, yung researcher po, pinag-aaralan niya yung behavioral status ng bata. Or parang ganun po, if I'm not mistaken. So, anong mga variables? Hindi pa, parang ano to eh. Saglit, huhulaan natin. Saglit merong child protection plan. Tingin ko gano'n na naman to, di ba? Hindi, baka mga ang i-scorean, mga yun na naman, yung mga policy makers, mga tingin mo mga principals na naman, mga teachers, no? Kung meron ba silang protection, kung pinoproteksyonan ba nila ang mga kabataan? Tingin nyo, ganun kaya? Ha? Dapat kasi dito pa lang sa diagram, ano na yun, medyo malinaw na eh. Yun ang problema sa atin eh, no? Hindi natin sinusunod yung talagang structural equations model. Susulat ko kung gusto nyong pag-aralan, ito, structural equations. Model. Iyan ang iyan ang dapat. Yan ang tama. No, yan ang dapat. No? Okay, itong ginagawa natin hindi mo maintindihan eh, no? Ano ba, yung bang planning, ito yung planning, ikino-correlate mo ba yan sa kino-correlate mo ba yung planning sa policies? Pagsunod sa policies or pag-i-implement ng policies ng mga teachers or ng mga principals? No? O yung stocking, ikino-correlate mo rin ba yan sa policies? Diba? O yung stopping, kino-correlate mo ba yan sa programs? Hindi kasi nung malinaw yan, Pero tingin ko, no choice ka, i-correlate mo lahat. Lahat ng nandito sa IB na frame, i-correlate mo sa lahat ng nandito sa DB. No? Kapag ang ginamit nyo, structural equations modeling, na diagram, talagang malinaw kung ano yung mga latent variables na i-correlate nyo. Okay? Ito, naguguluhan ako eh. Okay? Anyway, basta sigurado, meron tayong planning na variable, stopping na variable, disseminating na variable. Okay, so meron tayong ilan? 4. 4 variables. O dito, 1, 2, 3, 4. Meron kang 4
variables dito sa kanan. Ano? Siguro yung planning, i-correlate mo sa policies. Yung planning, i-correlate mo sa programs. Yung planning, i-correlate mo sa learning. Ay di, nakakatuwa. Bakit? Eh di ba, ang daling gawin ito sa ano? Sa Jamovi. Correlation matrix lang yan eh. Tapos tingnan nyo na lang yung halimbawa, i-correlate mo yung planning. Ayan, i-correlate mo yung planning sa policies. Eh di tingnan mo lang yung intersection. Ano? Nung planning at saka nung policies, tingnan mo yung intersection nilang dalawang variables dun sa correlation matrix. Oh. So, napakadali. No? Napakadali, ano? So, siguro, saglit Stop ko muna yung presentation. Send ko sa group chat yung data. Okay? Saglit saglit. Ano ba to? SOP to eh. SOP. Wala tayong questionnaire ano natin, i-save ko to, save as ito, ano nga tayo, activity 2, statement of the problem. Save ko sa desktop. Okay. Hindi, parang activity number 1 to eh. Haglit i-save natin. Okay, ayan. Ayan. Mga Miss Patricia, ang mga tinatanong ay yung mga stakeholders, ang ini-scorean nila ay yung mga boss. Parang gano'n eh, Yes po. O gano'n na naman. Kanina, dun sa una nating example, dun sa reliability, analysis. Gano'n eh, ang ini-scorean ng mga teachers, yung mga principals, yung mga heads. Dito gano'n din eh. Okay, anyway, sige, tingin ko Likert na naman to, Okay, sige Saglit, ito ay activity, tingin ko activity number 1 to eh. Saglit Statistic, sige, activity number 1. Okay, tingnan ko, bago ko i-send, tingnan natin yung data matrix. Data matrix, oo. Ayan, okay. Masaya, computed na, Masaya. Ayan, sige. Ayan, sige, isa-save ko to. Save as, so, activity 01 data matrix. Ayan. Yung activity 01 ay correlation coefficient. Okay, sige. Stop ko muna yung presentation. Okay, ise-send ko sa inyo itong data. Okay, saglit ayan. So, activity, asan na? Activity 01, di ba? Gawin nating details para Okay, sige. Activity 01 data matrix. Ayan, tapos
Activity 01, statement of the problem. Ayan. Okay. So, na-send ko na. Present ulit natin. Ayan. Okay. Sinave ko sa desktop eh. So, activity 01 na SOP at activity 01 na data matrix. Okay. Open ko ulit itong ano natin itong statement of the problem. Okay. So, what is the status of administrative management? O di management. Administration ang nire-rate natin in terms of planning style. Oh, tapos sila rin paano nila pinoprotektahan ng mga bata? Mataas ba yung level ng pagkaka-protect nila sa mga bata? O what is the mean level of child protection plan in terms of policies program? At yan, tapos ito, tingnan nyo, is there a significant relationship between the administrative management doon sa implementation ng child protection plan? Ayan ang dali lang ng pinapagawa. I-correlate nyo lang. I-correlate nyo lang. So, ganito. Balikan ko yung itong diagram. Ganito lang ang gusto niyang mangyari. Di tama yung nasa isip ko kanina. Tanggalin ko nga tong arrow na to. Ganito gusto niyang mangyari. I-correlate yung planning sa policies. I-correlate yung stopping sa policies. I-correlate yung disseminating sa policies. I-correlate yung monitoring sa policies. Okay? Pagkatapos nun, i-correlate yung planning sa programs. I-correlate yung stopping sa programs. I-correlate yung disseminating sa programs. I-correlate yung monitoring sa programs. Okay? Pagkatapos nun, ayan. Sorry. Yung planning sa, saglit. Nasa na tayo. Ayan. Planning i-correlate sa learning interventions, stopping sa learning disseminating, gano'n. Ganon. Okay? Sige, next. Planning sa behavioral, stopping sa behavioral, disseminating sa behavioral, monitoring sa behavioral. So, ganon ang gustong mangyari ng researcher. Okay? Sige. So, tingin ko, meron na naman siyang para masukat niya halimbawa itong planning, base dun sa data matrix na nakita natin kanina, may Likert, na naman siya, Likert scale, Puro Likert scale. Okay, tingnan nga natin. Siguro may questionnaire siya dito. Tingnan natin yung questionnaire, ayan, si May Marie. Tama, tingnan nyo, class, Likert scale na naman, ayan, Para sa planning, tingnan nga natin yung yung diagram. Ayan, para dito sa planning, ayan, planning. Ayan, para sa planning na variable. Okay? Ito ang kanyang ginawa, Likert scale, tas merong mga Likert type na items, ayan, para sa planning. Okay? Pagpunta dito sa staffing, yan, Okay? So, pagdating dyan sa staffing, ganun din, Tingnan nyo, Okay? Staffing, ayan, Asa na? Ito, to. Ayan, staffing, ayan, 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 Okay?
So lahat ng variables niya ay Likert. Ayan. Di andali. Ang saya, ano? Okay. So, makinig, meron tayong dapat hindi gawin eh. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung hindi natin dapat basta-basta pwedeng gawin na pagdating dito sa Likert. Okay. So, in-encode na niya. I-open natin yung data. Tingnan nyo. Ito So, ito na yung ano natin Ito na yung data. Punta tayo dito sa unang variable. Oops. Saglit nga. Paano ba to? 200%. Ayan. Punta tayo sa unang variable. Ayan, planning. O, ilan na respondents niya? Ayan, ito. Sige, concentrate tayo dito I-highlight kaya natin. Ayan. Ayan, naka-berde Ayan Planning na variable. Ayan planning na variable. Ayan So, naka-encode na Okay? Tapos, ilang respondents meron? Ayan 17. 17 respondents. Okay? Now, tingnan nyo Ang planning ay isang latent na variable. Okay? Sige, itago muna natin yung iba. I-hide ko concentrate tayo dito Tingnan nyo, ulit sa questionnaire natin, ito ang planning Latent variable siya, kaya ginawan niya ng 5 indicators para masukat yung latent variable na planning. Kaya lang, bawat respondent dapat bigyan mo ng score. Anong score nung respondent number 1 sa planning? Okay? Anong score nung respondent number 2 sa planning? Anong score nung respondent number 3 sa planning? Dapat ganun. Dapat mabigyan mo ng score. Sige, balik tayo dito sa data matrix. Anong ginawa niya? Tingnan nyo Si respondent number 1, ayan, si respondent number 1, sige. Meron siyang responses, meron siyang sagot dun sa mga indicators. Kaya lang, ano ang kanyang, anong talagang planning niya? Anong talagang score niya dito sa planning? Okay? Anong magandang gawin? Sir Ariel, anong magandang gawin? Anong magandang gawin? Anong score ni respondent number 1 dito? Ayan dito. Anong score ni respondent number 1 para sa planning? Ayan. Anong score? Sir Ariel? Hello po, sir. Anong Perfect 5 po, sir, yung scale po. anong statistic ang gagamitin nyo? Ano? Anong statistic? I-average natin yung sagot niya dun sa 5. Pwede ba yan? Ay di, parang ganito ang mangyayari, di ba? Ganito. Sige, ang score niya, ito ang talagang planning, Ayan, planning. Lakihan natin. Ayan, Lagyan nga natin ng, pwede ba lagyan to ng pangalan? Ito si Pedro. Anong score ni Pedro? Sige, si Pedro anong score ni Pedro sa Ayan. Ayan. So anong score ni Pedro sa planning? Anong score niya? Di average. Average natin tong 5. Okay? Ayan. Okay. Ayan.
Tapos, sige, anong score ni Maria? Ay di average, i-average nyo to, di ba? Anong score ni Annalyn? I-average natin. Ito nga, 5, 4, 4, 5, 4. Hanggang ilan? Ganyan yan mangyayari, di ba? Kuha nyo, ibig ko sabihin, dapat mabigyan mo ng score si Pedro dito sa planning na variable na naandito sa diagram natin. Tingnan nyo ang paradigm. Ayan So, bawat respondent dapat may nag-iisang score para sa planning. So, ang isang way para makapagbigay kayo ng nag-iisang score sa halip na yung 5 indicators. Di ba? Meron tayong ilang indicators. Ayan 1, 2, 3. Meron tayong sa halip na ayan 5 yung values nyo para sa planning. Hindi dapat i-aggregate mo. Dapat i-consolidate mo yan into one value. So si Pedro, ano ang kanyang level? Level to ng tingin ko, ito yung perception. Perception niya dun sa performance ng mga principal, ng mga head na naman, policy makers. Okay? Or management, di ba? Dito sa variable na planning. Okay? So, pag i-hide natin, ito, ayan, hide. Ayan. So, si Pedro, ayan anong tingin niya dun sa nirate niya na manager? Ano? In terms of planning, ay di 5. Si Maria, anong tingin niya dun sa same manager? Si Annalyn. Okay? So, you have to come up with yung mga single values na yan. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin itong sa analysis, itong ayan, yung mga ini-hide natin. Okay, sige. So gano'n So, in-average lang natin. Ayan tingnan nyo. So, ayan okay? So, in-average yung mga indicator sa planning. In-average yang sa staffing. Okay? In-average yang sa disseminating. Okay? Para nga naman, tingnan nyo, maging ganito ang natin, data set. Okay? Anong napansin nyo? Lalakihan ko pa para kitang-kita nyo. Ayan, maging ganyan. Maging ganyan ang ating data set. Okay. So, si respondent number 1, anong tingin niya dun sa manager? Anong score ng manager sa planning? Iniscore niya ng 5. Okay, according do sa average ng mga indicators na sinagutan niya talaga actually, Anong staffing? Anong score sa staffing nung manager na ni-rate ni respondent number 1? Ay di 5. Okay? So, ano ang score sa disseminating? Okay? Nung manager na ni-rate ni respondent number 1, di 5. So, ayan. So, yan ay mga averages. Okay? Now, ito yung sasabihin ko sa inyo. Ano nga tayo? Ang daming issues. Kaya nga sabi ko sa inyo, iwasan nyo yan issues. Issues on the use of Likert scale. Okay, so ayan issues on the use of Likert scale. Ano yung mga issues na yon? Saglit nga. Pwede bang tanggalin tong grid? Ayan, tanggalin natin yung grid. Okay. Ayan ano yung mga issues na yon? Sige nga. Eto ang daming kumu-question Ang Likert daw ang Likert type na items
is not on interval or ratio scale. Okay? So we cannot use mean or average. Okay? Yan yung against sa paggamit ng average. Okay, kapag daw meron kang mga Likert, type na mga items. Tandaan nyo ang Likert ay Likert type items is ordinal. Ordinal. Ano yon? Pag sinabi nyo ordinal, rank. Dapat daw ang ginagamit dyan ay median. Dapat daw ang ginagamit dyan ay median. Bawal daw mag-average. Okay? Bawal daw mag-average, no? So, tandaan nyo maigi yan, okay? So, sir, di mali ang ginagawa natin. Bakit nyo ina-average yung, balikan nga natin yung dataset. Asa na ito? Bakit nyo ina-average yan? Yung para kay, para kay Pedro, yung mga responses niya, okay, dyan sa planning na latent variable, 5, 5, 5, 5, 5. Ba't mo kinuha yung average? Sabi mo, yung mga responses na yan ay sinukat sa ordinal scale. O sige, ito, 4, 4, 5, 5, 4. In-average natin, 4.4. No? Okay? Now, ganito ang sagot dyan. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? How can you come up with a single value? O balikan natin yung ito. How can you come up with a single value for planning? Using itong mga responses ni Pedro. Okay, yung mga responses ni Pedro, yung mga responses ni Pedro, ayan. No, how can you come up with a single value? No? Na yung single value na yun yung talagang magsasabi. No? Okay? Ang isang way dyan is gumamit kayo ng median. Median instead of average. Ang problema naman, pag ginamitan nyo ng median, tremendous yung loss ng information. Okay? O, sige. Natin, O, sige. O, so, Likert. Ayan, Likert. Okay? So, meron kang ilan? Meron kang 5 indicators. Ano? Oh. So, pag using average, or mean, bawal daw. Bawal. Kasi, ordinal. Okay. Sige. Ito naman. Using median, meron ka namang tremendous loss of information. Ma-figure out niya kung anong ibig ko sabihin. Masyadong lalo na pag lapit-lapit yung sagot ng mga respondents. O sige nga, balikan nga natin, Pag i-median nyo to, 4.5. Ito, 4.5. Ito, 4. Ito, 5, 5. 4.5, 4. Ganun Pag median ang gagamitin nyo, ang daming mawawalang information. Parang kulang, So, ang isang choice talaga natin, okay, pag meron kang Likert, pag merong Likert,
meron kayong dalawang model ng yung type ng ng question, reflective at saka formative. Reflective model tsaka formative model, no? Ang gamitin nyo itong reflective model, meaning pag reflective model, yung mga items nyo, yung mga items natin, items are similar. Items correlate well with each other. Reflective model. So, ganyan. Reflective model ang gamitin nyo. Yung mga items, parang isa lang talaga tinatanong. Okay? Huwag kayong gagamit ng formative model tapos i-average nyo. Bibigyan ko kayo halimbawa, level of facility. Level of development of facility. Okay. Sige nga. Halimbawa dito, computer. Chemistry laboratory. Chem lab. Ano pa? Audio visual laboratory. Okay? O sige. No? Hindi nagko-correlate well with each other yung mga yan. Pwedeng ganito mangyari, ang sagot mo, computer lab 5, chem lab 5, audio visual lab 1. Okay? Ang variable mo ay level of development. Gaano kaganda, gaano ka-develop yung facility. Okay, nung university. No? Kapag ganito ang items nyo, ang tawag dyan ay formative. Hindi nagko-correlate well with each other. Pwedeng bokya ka dyan Zero ka dyan sa AV lab Pwedeng ganun ang mangyari, So, i-convert nyo yan i-convert nyo yan ulit ito ay formative. Okay? I-convert nyo yan ito ay reflective. I-convert nyo sa reflective. Paano nyo yan i-convert sa reflective model of measurement? Ay, di ang gawin nyo rito. Sige, masaya ako sa paggamit ng lab. Ayan. Di ba ganyan, sige. Mag-isip pa nga kayo ng nagko-correlate dyan. Nagagamit ko ng maayos ang laboratory. Nagagamit ko ng maayos ang equipments. Okay? Sige, mag-isip pa kayo. Last item. Sige, halimbawa, 3 items. So, ulit masaya ako sa paggamit ng lab. Ayan, nagagamit ko ng maayos ang equipment. Okay, sige. Mag-isip pa tayo ng isa pang nagko-correlate dyan. Natatapos ko. Ito, medyo iba na to. Ang mga activities. Mga lab activities. Dahil sa dahil sa maayos na equipments, na pasilidad. Okay. Di sige, tingnan nyo, nagko-correlate yung mga yan with each other. Okay? Ayan. So, ayan. Ganyan ang gamitin yung model ng measurement. Reflective. Para meron kayong reason na i-average. Okay? Yung mga responses dun sa indicators. Sige. Natural, pag natatapos mo ng maayos ang mga activities,
Natural, sige. Masaya ka, kaya sagot mo 5. Ano? Oh. Okay. Oh, ay kung masaya ka, ako natatapos mong mga activities, ibig sabihin nagagamit mo ng maayos yung mga equipment, ay di 5 to. Ano? So consistent. Oh, tingnan nyo kapag ano naman, sige, yung isang bata napatsyempo dun sa pangit na laboratory, Ano? 5, 4, 3, 2. Sige. Inis na inis siya. Sige, sabihin na natin, na visit siya ron sa facilities. 'Di ba? So consistent pa rin 'yan. Consistent pa rin 'yan. Sige. Masaya ako sa paggamit ng lab. Sasagot niya 1. Hindi. Totally asar na asar siya. Nagagamit ko ng maayos. Kasi nga hindi. Kaya hindi siya masaya. Ito, natatapos ko ang mga activity. Hindi nga niya matapos 'Di ba? Consistent. Okay? Hindi tulad dito sa formative na model. Ayan, tingnan nyo, kapag formative yung model. Pwedeng, ang ganda ng mga computer lab nyo, ang ganda ng mga chemistry lab nyo, pero bulok yung audio-visual laboratories nyo. Diba? Hindi nagko-correlate. Hindi mo masukat ng maayos. No? Kaya lang, ang cons noon ay ito medyo psychological na dating nito nitong reflective. Wala kayong magagawa. Okay? So kung gusto niyo mag-average, as much as possible, gumamit kayo ng reflective na model of measurement. Okay? So ito yung mga i-research nyo. No? Ano nga? Formative. Ayan. Ulit models of measurement. Models of measurement. Formative. Ano? Ito gusto ko Masaya to No? Kung ano yung talagang mga values, ay di yun ang gagamitin mo. Pag reflective, gaya ng mga latent na variables, i-average yung mga indicators. Meron ka reason. Okay? Pero again, bago mag-average, so before averaging, indicators, using yun nga, reflective model. Ayan. Be sure na nag-establish kayo ng, be sure that you use, ayan, reliability test. Be sure that you established reliability. Okay, gaya ng split up, hindi, yung Cronbach's alpha, ayan. Okay? Pag hindi kayo nagganyan, basta kayo nag-average, parang binabiolate mo. Binabiolate mo yung mga principles. Okay, ng statistics. Mga theories, concepts, binabiolate natin. Okay? Bakit kulay yun? Maglit nga. Yan. Okay. Maglit nga, baka wala na akong sound. Ayan. So, tanong? Sarah, ano to? Ba't hindi Sarah Ren Santos? Sir Jerry. Ito, Sir Jerry. Hindi, Sir Ren Santos. Okay ba? Malinaw? Yes po, sir. So, summarize natin. Iwasan nyo yung light. Pero pag walang-wala, di gumamit kayo ng reflective model of measurement.
Tapos, i-establish nyo yung reliability using Cronbach's alpha or confirmatory factor analysis. No? Okay? O, pag na-establish nyo na yung reliability, meron kayong reason para mag-average. Okay? Pag hindi nyo ginawa yun, kukwestiyonin kayo nung ibang panel. Pagka marunong talaga sa statistics, saglit. Ba't may na-average yan? Ito, pakita natin. Ba't ka nag-average yan? In-average mo yan para kay Pedro. Hindi pwede yan. Kasi ordinal yan. Wala kayo sa ratio level. Wala kayo sa interval level. No? Likert scale nga eh. Ordinal yan. No? Ba't ka nag-average? Bawal yan. No? Okay. Eh di sasabihin mo, sir, according to literature, no, pag daw ang ginamit ko ay reflective model of measurement, tapos nag-perform ako ng reliability test, no? Sir, ang ginamit ko nga factor analysis. Then nag-Cronbach's alpha pa ako, no? So sir, meron akong reason para i-average. Okay? So ayan. Meron ako reason para i-average. No? Okay, so now, tapos na yung issue natin. Actually, hindi matatapos siya. Walang katapusan yan. Talagang kukulitin pa rin kayo ng iba na bawal i-average yan. Eh, pag naman ininigyan mo, weird nang lalabas na resulta. No? Trust me. Okay? O, sige. No, anyway, alam ko yung pinagsasabi ko. Kung titingnan nyo yung tingnan nyo yung mga topic namin sa sa math. Ito dinidiscuss ko to. No? Forecasting. Dapat ang mga IT magagaling din dapat sa mga ganyan, 'di ba? Ayun. So mga topic namin 'yan, no? Hindi naman ako graduate ng eduk lang na kumbaga nagpapanggap na marunong ng math, no? Yeah, mga topic namin ay dinidiscuss ko. Ito ako nagagawa ng mga examples, ano? So yung underlying mga theories, although hindi ko na dinidiscuss sa inyo, andun naiintindihan namin yun, Doon kami nabubuhay kung saan nanggaling yung mga formulas. Ano yung logic behind the formulas. Okay? Wala lang tayong time talaga sa subject natin, kaya hindi natin madidiscuss. Di saya, Okay, balikan natin tong diagram, Iaano ko, Nasaan ba yung diagram? Balik tayo dito, So, ulit, planning, stopping, disseminating, monitoring, i-correlate natin dito sa policies. Ayan. Okay? So, balikan natin tong data matrix. Balikan natin yung data matrix. Ayan. Okay. Now, tingnan nyo, in-ready ko na yan. Kinuha ko na yung mga average na lang. Ayan, para hindi na ako mahirapan. No, andito yan, in-average natin. Ito yung para sa planning, di ba? Ayan, Ito yung para sa stopping. No? In-average na natin, Okay, in-average ko na, by the way, kaya tayo nagtatagal, Talagang problematic yung mga Likert. No? Hindi katulad yun nung magbigay ka ng quiz. Kuhanin mo yung profile ng mga respondents. Okay yun, objective yung data. Ito hindi, ang dami nating issue sa Likert, Okay, so kinuha ko na lang to, itong mga variables, ayan, inilipat ko sa another worksheet. Ayan, para yan na lang ipe-paste natin sa sa Jamovi. Di ba? Okay, so i-open ko yung Jamovi. Open natin yung Jamovi. Okay, babalik ako dito sa
Excel natin. Ang problema, hindi na paste yung yung variable name eh. Ito lang data talaga. Okay, o sige copy natin yung data. Copy, paste ko sa Jamobi. Ayan, i-paste ko na sa Jamobi. So, tingnan niyo yung mga icons. Hindi nyo nababaguhin. Naka, continuous. Ruler. Ruler yung icon. Ano? Okay? Okay, kaya lang yung pangalan ng mga variables, itama natin. Okay, sige. Tandaan ko planning, stopping, disseminating. Planning, stopping, disseminating. Okay. Monitoring policy programs. Monitoring policy programs. Learning at behavioral. Learning. Notice na pinapaikli natin yung pangalan ng mga variable names. No? Behavioral. Okay, ayos. Planning, stopping. Okay, so ayan, nabigyan na natin ng pangalan. Nakaset up naman yung ayan, continuous. Yung mga variables. Continuous. Okay. Yan. So, ganito tingnan natin Pwede nating isalpak lahat ng variables. No? Pero, nasa sa inyo pa rin yun. Ano bang gusto nyong gawin? No? Anong gusto nyong gawin? Tingnan natin yung ayan Siguro, ipasok lang muna natin itong policies, tapos itong planning, stopping, hanggang monitoring. Wag muna yung programs. No? Kung gusto niyo makita, okay? So, ulit policies, tapos yung lahat ng nasa IB. Okay, so balik tayo sa Jamobi. So, regression, correlation matrix. Okay, aglit nga. Balik tayo. Okay, policies muna. Policies. Asan yan? Policies. Ito, policy. Okay. Ano pa? Planning, stopping, disseminating, at monitoring. Planning, stopping, disseminating. Ayan. Okay. So ito ginawa ko Ito ipinasok ko muna to do sa list of variables, tapos ayan. Yung mga nasa IVs, no? Actually, mali nga to kasi kapag correlation, hindi mo naman sinasabi kung alin ang independent variable, hindi mo rin sinasabi kung ano ang dependent variable. So, mali. No? Kaya lang sa DepEd, sa DepEd, ang kukulit Talagang kailangan may IB at DB, kahit relationship yung hindi naman kayo pwedeng makipagtalo. No? At least sa IT, sa inyo, sa IT, mapapaliwanagan niyo yung panel. Ito hindi, sa kanila parang kultura na nila to No? Kapag sa sa computer science, sa IT, mapapaliwanagan niyo yung niyo yung panel niyo ito walang Okay. Buti ko experimental yung design natin, or prediction. Gumamit kayo ng regression analysis. Kaso hindi correlation Malay mo ba yung policy na apektuhan yung planning? No? Hindi yung planning ang nakakaapekto sa policy. 'Di ba? Hindi mo. Basta alam mo, pag tumataas halimbawa yung policy, tumataas din yung planning. Pag bumababa yung policies, bumababa yung planning. Hindi mo alam kung yung policy ang nakakaapekto sa plan. Hindi mo alam kung yung planning ang nakakaapekto sa policy. Or baka nagkakaapektuhan sila pareho.
So, relationship lang. So, mali yung may IBDB. Okay? O, sige. Balik tayo dito sa Jamobi. Okay, pinasok ko na lahat ng variables. Tingnan natin yung resulta. Yan. Balik tayo sa ating ano. Okay, o sige. Correlation matrix. Siguro para mapalaki natin. Copy natin. Yan. Yan, okay. Ayan natin doon. Ayan, o sige. Babalikan ko yung ano eto, babalikan natin to. Sige nga, alamin nga natin kung merong significant correlation between planning and policies. No? Ulit planning and policies. Okay, planning and policies. Babalikan ko yung Jamobi planning and policies. Hahanapin natin yung dalawang yan. Okay, planning and policies. Hindi. Siguro mas maganda kung doon tayo bumalik sa ano, ayan. Mas masaya dito. So, planning and policies. Nasaan yun? Dapat, pag ito kinuha nyo, walang laman tong intersection. Ano? Di, ganito gawin natin. Dito tayo kumuha. Ito, tingnan nyo. Planning. Tapos, policies. Ayan, So, may laman itong intersection. Ayan, ayan. Ayan, ano? So, may laman. Ayan, Ayan. Ha? So, ano ang p-value? 0.055. Ano yung mismong Pearson's R? Ayan, 0.47. So, anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo? Screenshot nyo nga yan. And then, ulit 0.055. Okay, sige nga, Sir Jeric, anong masasabi mo? Sir Jeric? Meron bang statistically significant correlation between planning and policies? Sino pang nandito? Sir Christian. Sir Christian? Ma'am Glenn? Ma'am Glenn? Yes, sir. Rinig ba ako? Sige, Ma'am Glenn, anong masasabi mo sa correlation between planning and policy? No? Meron bang statistically, itira na lang natin itong intersection. Meron bang statistically significant correlation between
Okay, itong planning variable and policy na variable. Meron po, sir. Okay, so Meron po. isusulat ulit ha. Baka nagkakalimutan ha. Ano nga ang Yeah. H? Ang HO ay ang correlation coefficient ay 0. Ang HA ay hindi 0. Ulit. Kapag 0, ano ang ibig sabihin niya? No statistically significant correlation. 0 eh. Kapag 0 ang correlation coefficient, no? Ito rho. No? Okay. Pag hindi 0, there is a statistically significant correlation. O, pinaikli ko na lang ha, hindi ko na isinulat yung statistically significant. Okay. Oh, ang decision rule natin, if p value, if computed p value is less than or equal to, anong alpha natin? Hindi sinabi. Pag hindi sinabi, pag hindi sinabi, 0.05. Okay. So, if P value is less than 0.05, i-reject nyo yung HO. Okay, yan ha. Ganyan ang hypothesis testing natin kapag Pearson's R. Okay, balikan natin ha. O ano? Po, sir. Meron po, sir. May correlation po. O sige. Anong P value natin? Ang P value itong pangalawa, 'di ba? Ito. P value. Tingnan mo. Ang P value natin ay 0.05575. Ano? Hindi siya less than 0.05. Hindi rin equal. Actually, lampas nga siya eh, di ba? Tama! Ano, Ma'am Glenn? Opo, sir. Oh. So, kung hindi siya less than or equal sa 0.05, dapat mo bang i-reject yung HO? Hindi. Hindi, ano? Hindi, ano? Oh, kung hindi mo dapat i-reject yung HO, sige. So, isulat natin, ha? So, since P is not less than, ito kasi decision rule, di ba? O, hindi mo ma-reject yung HO, ano? So, since P is not less than or equal to 0.05, we cannot reject HO. Kung hindi mo ma-reject ang HO, hindi mo matanggihan itong HO, ay di tanggapin natin yung HO. Eh, pag tinanggap natin yung HO, anong conclusion mo? Ano? Adi, ayan, ano? Anong conclusion mo? Meron o walang statistically significant correlation? Ano, ma'am? Hindi mo ma-reject eh. Ulit ha, ang p-value natin, eto. Okay? 0.055. Hindi siya less than alpha. Ang usual alpha natin ay 5%. Oh. So, hindi less than or equal, ano? So, hindi natin ma-reject yung HO. Kung hindi natin ma-reject yung HO, ay di tanggapin natin yung HO. Pag tinanggap mo yung HO, ibig sabihin walang correlation. No? There is no statistically significant correlation between ano yung dalawang variables na kino-correlate natin between policy and planning. Planning. Ayan. Ano? Okay, sige. Punta tayo dun sa kasunod,
Tayo sa kasunod. Ito naman, ito, stopping versus policies. Alamin natin kung merong statistically significant correlation between stopping and policies. Okay? The intersection yung dalawang variables. Okay? Intersection yung dalawang variables. Okay? So, balik tayo sa open board. Okay, burahin natin tong mga hina-highlight natin. Okay, ulit nga, policy tsaka, ulit, stopping at tsaka policies. Policies at tsaka stopping. Policies at tsaka stopping. Okay? Policies at tsaka stopping. Nasaan yon? Policy at tsaka sige. Ano masabi nyo? Hindi ko susulit yung simple rule, Ano? Meron bang statistically significant na correlation between staffing and policy? Ano? Anong masasabi nyo? Parang wala, ano? Parang wala. Kasi, wala, Wala po. Kasi ang gusto natin, itong p-value, itong p-value, gusto natin, Less than 0. or equal to 0.05, ayan. Kaso hindi, ayan. Ang saya, di ba? So far, wala pa tayong nakikitang statistically significantly correlated dito sa policy. Balik nga tayo dito sa Microsoft Word. Edi anong kasunod? Ito naman, disseminating. Correlate natin sa policies. Sige. Mukhang wala pa rin. Sige same. Policy, tapos disseminating, nasaan? Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Anong masasabi nyo? Wala din po, sir. Wala pa rin. Okay. Yes po. Wala pa rin sige. Ito naman. Saglit, Policy pa rin pala. Monitoring. Ito yung p-value. Ito yung R. Wala din po. Wala pa rin. Okay. So, walang statistically correlated sa policies, di punta tayo sa programs. Okay? Sige, punta tayo dito sa programs na tayo, unahin natin yung planning, i-correlate nyo sa programs. Okay? Sige, dire-diretsuhin na natin para hindi tayo magdagal. Okay. So, ulit programs, i-correlate sa planning, sabi niya sila. Okay. Programs. Kaya lang, nasan yung programs? Class, ba't wala yung programs dito? Hindi natin ginawa, Okay, sige. Tayo, balik tayo sa Jamovi. Kulang ako ng analysis programs. Okay, i-click na lang natin to. Sige. Siguro mas maganda kung mag-create tayo ng panibago.
Okay. Regression, correlation. Ano nga? Class, ano nga? Programs, ano? Tapos, from planning to monitoring. O, ayan. O, sige. Okay. O, so, balik tayo dito sa open board. Mag-create ako ng bagong page. Copying ko yung resulta. O, nag-create tayo ng bagong analysis. Okay, sige. O, sige na. Dire-diretso tayo. Okay, so, planning, correlated ba sa programs? Ano? Yes po, sir. Yes, correlated. Ayun, jackpot tayo. Anong magandang write-up na sumusunod sa American Psychological Association na format? APA style. Anong magandang sulat? Anong magandang write-up dyan? Okay, o sige gagawin ko lang to ng ng isang beses kasi nakakita ko masayang gawa ng write-up Okay, meron kayong the result of Pearson's R show that. Okay. Di lagyan niyo ng mga ng mga introductory na mga statements. Halimbawa, nagki-create kayo ng paragraph Pero halimbawa ito na ito na gagawa niyo ng write up Okay. Di ganito, there is a statistically significant correlation between planning, okay? Between planning and programs. Okay, tapos comma, sasabihin mo lang yung R value. R value is equals to 0. Siguro mga 3 decimal places. Ayan, pwede na yan, O tapos comma P is equals to 0.036. Ayan. So, alam naman nung babasa or nung panel or nung statistician na panel na or nung peer reviewer na statistician, na ang alpha mo, ang level of significance mo ay usually 5%, Pwede mong banggitin dito at 0.05 level of significance. Kaya lang, usually yan naman talaga Unless na siguro yung research mo talagang sinabi mo na 0.01 yung level, masyado kang mahigpit, gano'n, Pero usually hindi mo na kailangan niyang banggitin kung 5%, kung mahigpit yung panel, gusto kompleto, edi at 0.05 level of significance. Sulat mo. Pagbigyan mo yung panel or yung reviewer, kung sino man yun. Okay. So, there is a statistically significant correlation between planning, so ito yun, planning, and programs. Okay? Tapos, comma, sabihin mo lang yung R value, then comma, sabihin mo yung P value. And then, bahala na yung reviewer na titigan yan, yung P-value na yan. Oo, tama. Tama yung sinasabi mo. Kasi, itong 0.036 ay less than, ayan. So, maintindihan na niyo yun. Magtutugma kayo ng iniisip.
Okay? Now, eto pa. Okay. I-interpret natin yung ano nga ibig sabihin kapag ka positive ang correlation coefficient? Pag tumataas yung isang variable, ano? Tumataas yung other variable. Ano? Kapag positive yung correlation coefficient. Positive R. Okay? Oh, ano pang pwede? Ano pang pwede? No? Ulit ha, pag positive yung correlation coefficient, pag tumataas yung X, tumataas yung Y. Pag bumababa yung X, bumababa rin yung Y. Ganun ang ibig sabihin ng positive correlation, ha? Okay. Paano naman kung negative ang correlation? Kung negative yung correlation coefficient, negative yung R. So, ibig sabihin, kung tumataas yung X, yung isang variable, bumababa yung Y or yung other variable. Yun ang ibig sabihin ng negative na correlation coefficient. Okay? Kaya, dapat, dito sa write-up natin, dadagdagan nyo. Okay. Nakakita ka ng ng statistically significant na correlation. Ano? Okay. So, dapat idagdag mo to sa write-up mo. Okay. Bukod dito there is a statistically significant correlation between planning and, ano nga to? Between planning and programs. Okay. And programs. O, tas comma. Ayan, o. Okay. So, bukod dyan, since significant, idagdag mo to. Ano? Idagdag mo to, kasunod na statement, the positive correlation coefficient indicates that as planning increases, okay? Ano yung isa? Programs also increases. Okay? Oh. Pag negative yung correlation coefficient, anong naan dito? Anong naan dito kapag negative yung correlation coefficient? Halimbawa, ganito. Kunyari, nakakita kayo ng negative. Kunyari, ito ay negative. Anong ibig sabihin nun? The negative correlation coefficient indicates that as planning increases, programs decreases. Gano'n na? Ano? So, ulit in-interpret mo kung significant, statistically significant or not, and then, at the same time, in-interpret mo yung sign, kung positive or negative, no? Yung sign ng correlation coefficient. Okay? Kaya lang, dito nagkataon na nagkataon na ito ay positive, Ayan, positive. So, kaya the positive correlation coefficient, o yung positive na R, indicates that as planning increases, programs also increases. Yan. Okay? So, ganon. So, yan yung pagsusulat ng, paggawa ng write-up para sa significance test, on or using Pearson's R. Okay? O, sige. Speedrun na lang tayo muna dito sa iba pa, saglit para hindi ko guluhin to, show desktop, saglit. Mag-create ako ng bagong page, show desktop, copyhin natin to. Okay. O, sige nga. Bilisan. O, ito.
Programs at disseminating. Ano masasabi nyo? Programs at saka disseminating. May correlation ba? Wala Wala. din po. Oh, sige. Monitoring at programs. Wala din po. Wala rin. Ano? Okay. So, kung kayo ay researcher, saan kayo magko-concentrate? Ano yung mga gagawin ng mga intervention? Eh di, eto. Asan yan? Eto, to. Planning at saka... Ayan, yung planning, nakaka-apekto pala. Actually, hindi mo masasabi nga na nakaka-apekto, no? Baka nagkaka-apektuhan sila parehas, ano? So, basta yung planning ay correlated sa program. So, kung gagawa ka ng intervention program, targetin mo yung planning. Ano? Or targetin mo yung programs. Alin man kung alin yung may control ka, yung kaya mong gawa ng paraan, kaya mong gawa ng bagong procedures, kaya mong gawa ng sistema, no? Kaya mong gawa ng intervention. Ayun, kasi may significant na correlation. Okay? Sige. Ang nakakatuwa dito, no, pwede mong ilahat na yung variables eh. Ang correlation matrix, di ba? Pwede mong ilahat na eh. No? Sige. Sige, mag-create tayo ng so regression, correlation matrix. Bakit hindi mo pa ilahat 'yan? So policy, programs, learning, behavioral, pasok natin lahat. Tapos planning, stopping, hanggang mo 1 2 3 4. Ayan. Pinasok ko lahat ng variables. Okay? Tingnan nyo, dito sa diagram natin, ayan, sinalpa ko lahat 'yan. No? Dun sa Jamovi. Okay? Sinalpak natin lahat. Ang dali namang interpret ng correlation matrix, di ba? Sige, balik tayo sa Jamovi. Tingnan natin yung resulta. Tingnan nyo, ayan, Okay? Aglet. Binubura ko yung yung mga annotations. Tingnan nyo. So, nasa sa inyo na yon kung ano sa tingin nyo? Saan kayo komportable? Diyan? Tingnan nyo, sa policy, ito titingnan nyo, ano ba mga correlated sa policy? Ayan, ito titingnan nyo, ayan, yung part na yun, ayan. Okay? Next, ano ang titingnan nyo kung alin ang mga correlated sa programs? Ito. Ayan, Okay. Next, ano ang correlated sa learning? Ayan. Ano ang correlated sa behavioral? Ayan. Okay? Ayun nga, balik na tayo. Sige, sa behavioral, tingnan natin, Tingnan natin, sa behavioral. Siguro mas maganda, kopyahin natin tong resulta. Sige, balik tayo sa, sa whiteboard, natin. Sige, ito sa behavioral, kopyahin natin. Kopyahin ko. Ayan, okay, sige. Ito ang ito ang nasa behavioral Ayan, Di ba? Sige nga, class, anong masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Ano ang correlated sa behavioral? Ano ang correlated sa behavioral? Planning po. Saka stopping, sir. Planning, stopping, disseminate apps, hindi. Saglit. Ko nga, ito. Planning, okay, check, correlated. Stopping, okay, check, correlated. Ang liit ng p-value, Disseminating, hindi. Monitoring. Hindi rin, Okay. Ayan, ang saya, di ba? Ang saya. Okay? Yan yung panghuling, tingnan nyo, yan yung panghuling variable natin dito sa diagram. Ayan. Behavioral.
Okay, ang correlated na nakita natin ay yung planning at saka yung stopping. Okay? So, yung planning at stopping, statistically correlated sa behavioral. Okay, now, pag pinag-submit ko kayo ng activity or yun, parang magiging part B ng final exam nyo, ganun lang kasimple ang gagawin nyo. Salpak nyo sa Jamobi, ayan, lagyan nyo ng write-ups. Lagyan nyo ng write-ups. No? Ay di yan, pagalingan na lang sa grammar. Binigyan ko naman kayo ng sample. Sige, concentrate na tayo dito sa, sige, planning. Paano nga natin isusulat yan sa planning? Planning is, statistically significantly adverb. Diba? Adverb. Minomodify yung adverb. Yun yung English grammar tayo. Statistically significantly correlated. Pwedeng i-modify ng adverb ang another adverb. Pero usually ang adverb minomodify ang adjective, diba? Correlated. Eto, adverb para dito sa adjective na to is statistically correlated with ito, behavioral. Okay. Now, the positive, anong correlation coefficient? Tingnan nyo. Positive ba? Ayan, positive ba, no? By the way, dapat kasi sinulat ko dito, comma, sasabihin natin, R is equals to 0.59691, tapos P is equals to 0.01142. Pwede ng 2 decimal places, Okay. Ito yun, Ito. Okay, sige, the positive, the positive correlation coefficient indicates that as planning increases, okay, behavioral increases. Ganun, So, meron tayong write-up. Okay? So, pag binigyan ko kayo sa final exam nyo, written, then merong simpleng multiple choice na Google Forms na lang natin, Okay? So, dyan sa written na final exam, ganyan lang, susulatan nyo lang ng write-up. Dire-diretso, bilisan. Ganun lang. No? Now, balik tayo sa English. Itatama nyo kung anong ibig sabihin nitong planning. Itatama nyo kung anong ibig sabihin niyang behavioral. Kasi ito sinetap lang natin, pinaikli natin. Anong ibig sabihin ba niyang planning na yan? Pahabain nyo. No? The level of awareness in terms of planning or itatama niyo yung variable names, Ito, bilisan lang to. Okay? So, galingan niyo yung English nyo. Behavioral what? Ano yan? Hindi gasinong malinaw. So, i-expand niyo yung variable names. Okay? Pahabain nyo, Okay? So, masaya. Dire-diretso lang, Okay? So, masasagot nyo yung mga katanungan. Balikan natin yung balikan natin tong ayan. Ito, yung kanyang statement of the problem. Ito, is there a significant relationship between the administrative management in public
Okay? Oh. So, ang gagawin nyo sa Microsoft Word, sige, para masagot nyo yung tanong na yan, sige i-ano kaya natin, another page. Sige, para masagot nyo yung tanong na yan, ba't bumaba ng gusto? Hindi ba to ano? Yan. Ay. Ito. Yung number 3 Ganito gawin nyo. Itong correlation matrix, siguro mas maganda kung isa-isa nyong gawin. Ito muna about policy. Ayan, Ito muna yung sa policy. Okay. Tingnan nyo sa Jamobi, Ayun, tingnan nyo. Right click. Table, copy. Copy. Tapos, balik tayo sa Word. Paste nyo na lang. Ayan. Na-paste na natin. Tapos, maglagay tayo dito na, pinaste ko yung galing sa Jamobi, matutuwa kayo dyan. Ayan. Sige. Ano nga? I-bullet natin. APA format. APA format. Wala. Saglit nga. Ano nga yung meron, class? Ano nga yung meron? Ayun nga. Ulit. Ano nga yung meron yung may correlation? Hindi. Sige, ganito. Paano nyo ito susulatan ng write-up? The results show that no variable is statistically among anong tawag diyan? Administrative management. No variable among management, strategic management is statistically significantly correlated to policy. Ayan. So, ganon. Ayan, Okay? Sige. Di tapos tayo dyan. Walang correlated eh. Balik tayo dito sa Jamobi. Ano yung kasunod na meron? Eto, meron. Sige. Right-click natin. Copy ko. Paste ko sa Microsoft Word. Siguro, another page na tayo. Paste natin. Ayan Pinaste natin. Okay, so, eto. Ayan, tingnan nyo. Kita nyo? Ayan, So, yung sinabi ko lang kanina, ang isusulat nyo. Ganito. I-bullet natin. Ito, planning at saka programs. Okay, sige. Planning is statistically significantly correlated to anong variable to? Programs. Ayan programs. Tapos planning. Tapos ayan, may correlation. Okay. Tapos copy natin yan, yung 0.51, 0.03. To programs. Tapos R, i-italicize natin R is equals to ayan, 0.51, 0.21. Kapag daw APA format, kapag correlation coefficient, wag daw isusulat yung 0 sa unahan ng decimal point. Okay? Naglet Okay, tapos p-value, p-value, p is equals to, kapag p-value daw, ito, wag din daw isusulat yung 0 sa unahan ng decimal point. So, 0 point something, wag daw ganyan.
Dapat simulan na kagad sa 0.03. 36. 39. Okay. I-round up natin sa tatlong decimal places. Ayan. Ayan. Round up na. Okay? Oh. So, the positive correlation coefficient indicates that as planning increases, programs also increases. Okay? Now, ano yung sinasabi kong ano? Ano yung sinasabi kong itama nyo yung pangalan ng variable names? Dapat ganito. Oh. Itama nyo ito kasing planning at saka yung programs, yan yung variable names na para tayong nagko-computer programming. Pabahin nyo. So, the level of planning of administrative managers is statistically significantly correlated to their level of implementations of programs in terms of okay? Child protection or what? Okay. Indicates that as the level of planning increases, the level of program implementation, programs implementation also increase. Ayan, itinama ko yung pangalan ng variables. Okay? So, itinama ko yung pangalan ng mga variables. Okay? And then, sige, gawan nyo ng write-up yung kasunod. Magkakamukha na lang naman yan. Di matadagdag lang kayo ng dadami lang ng tatake yan. Another variable, nakakita ka na naman. Yan. So, ganun lang, Okay? Now, tingnan nyo dito, dito sa una nating resulta, ikinorelate natin dun sa, ano bang variable to? Okay, dito sa policy, wala naman tayong nakitang, significant na correlation. Di ayan, sulat nyo na lang na ganyan, Okay? Yan na lang. Pero pag may nakita kayong positive na correlation, ganda, lagyan nyo ng write-ups na maganda-ganda. Okay? So, tatapusin natin itong session natin sa itong umaga na to, And then, balik tayo ng aga-aga ng balik natin. Siguro mahaba-haba pa yung ating discussion. Okay? Nagtagal tayo dito sa mga Likert, Tsaka yung mga concepts, na napakahalaga, na hindi na ituturo sa ibang statistics na course. Okay? I hope na, since nasa inyo yung data, sige, i-try nyo i-punch sa software natin. Okay, kung may tanong kayo, then, itanong nyo, parang walang nagtatanong. Okay? So, stop natin ang session for this morning. Okay, I hope na, andyan naman yung data. Nasa inyo, So, pwede nyo paglaruan. Okay? So, good afternoon na pala. I-stop ko yung recording.